Okay, game. So, eto, gagawa na naman tayo ng documentary or details kung paano yung flight natin naman ngayon papunta sa Boracay. So, sa Katiklan. Um, so, nung March 30, March 30, alam ko March 30 ako nag-book. So, March 30, nag-book ako ng flight namin ni Nel ulit, papuntang April 15, papuntang Katiklan, Boracay. From, from April 15, tapos balik kami ng Manila April 18. Tapos, ito yung time na napili namin papunta at saka pabalik. Ito na yung siguro yung pinakamurang option na pwede namin magpili. Plus, namili din kami ng upuan namin. So, ako, parehas kaming F, ibig sabihin, parehas kaming window seat. And at the same time, hindi kami magkatabi. Nahilig kasi kami parehas na window seat yung preference. Para at least walang gulo, parehas na lang kaming nasa window seat. Tapos, ito yung total na binayaran namin during that time. 11,211.44. Back and forth na yun. Tapos, ito yung breakdown ng payment. Yung total na binayaran namin for the flight is just 5,567.28 sa aming dalawa. Yung mga ibang charges kasi is related na sa iba't ibang surcharges or fees. Ayan, but tapos mga additional requests. Tapos may processing fee. Hindi ko alam kung bakit may processing fee. Tapos, ayun. Tapos iba-bat siya ulit. Ang weird, no? So, 8,615. Tapos yung add-on mo, ayan, 11,766. Tapos may bat ulit. Or, eto na yata siya. So, I think same lang to. Inulit lang nila. So, ayan, total niya, 11,779.24. And, eto lang yung binayaran ko nung March 30. Eto yata dahil nagkaroon ng changes sa flight, kaya kailangan mag-add instead na ma-delay ng mas late yung pupunta namin. Namili na lang ako ng other flight na mas maaga. Para, yun, nagdagdag na lang ako. Hindi ko actually alam kung ano nangyari na. Pero may charge so most likely may changes dun sa flight. And then, ang napili namin na pagstayan is eto, Henan Palm. Pero, ayan, so dyan kami nagstay from April 15 to April 18. Heads up lang dito sa Henan, so meron kang kailangan bayaran na deposit upon check-in. So, nakalimutan ko yung amount pero meron siyang babayaran na around 2,000 yata per night. So, depende kung ilang gabi ka mag-stay. So, kasama dito sa stay namin is breakfast at saka free wifi. Tapos, yung pinagstayan namin is pool view. Lahat naman yata ng room doon is pool view. Pero malaki-laki yung room, 38 meters square meter. Tapos, one single bed sa one king bed yung room. Pero parang twin bed. So, yun naman yung request namin. Tapos, nag-request kami ng airport transfer dito. And, yung total na binayaran namin dito is 23,122.28. Pero may mga coupon kami plus may Agoda cash pa ako. So, 22,087 na lang for 3 nights na yon. So, para sa akin sulit na yan. Tapos, so sinabi ko kanina, nag-request ako ng transfer, airport transfer. So, ang binayaran ko namin doon is actually 2,050. So, 1,000 something per head. Ayan. So, yun yung nangyari. And then, nung pag-uwi namin, nag-request ako sa Klook na lang yung transfer. So, ang pinagkaiba nito is dito sa airport transfer ng Henan,
meron silang sariling waiting area. Tapos may sarili silang boat papunta doon sa doon sa Boracay Island. Ito, no minimum person kasi to. So 650. So susundin ka sa airport, ihatid ka doon sa sakayan ng barko or boat. Tapos sasabay ka dun sa mga ibang sumasakay din doon. And then may pagdating nyo doon sa mismong Aklan na 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 land or yung mismong provincial land, meron doon bus na sasakyan papunta naman sa airport. So marami kang makakasabay doon. Dito naman, so yun, lahat private talaga. So yun yung pinagkaiba ng 650 at sa 1,050 per head. So 400 yung difference. So kayo na lang mag-assess kung ano yung mas prefer nyo. Pero kung ako pipiliin, pagbabalik ako ng Boracay, mas prefer ko yung private kasi syempre iniwasan natin yung may umuubo doon sa sinasakyan, and at the same time mas okay kontrolin yung situation kapag konti lang yung mga taong kasabay mo. Okay? Yan. Tapos ito yung sa Klook na namin voucher. Yan, para at least may idea kayo. Tapos eto, lahat ng pictures at sa videos na i-share ko dito is taken using Samsung S23 Ultra. So eto sa airport habang nag-aantay kasi hapon pa naman yung flight. Ayan. So, yeah, NAIA Terminal 3, kaya ako pinili din AirAsia is because sa NAIA 3 kami sasakay. And eto na, yung take off. Hindi ko alam kung ayan. So, ang isa sa maganda dito is kita mo yung buong location or yung mga buildings at yung mga bahay-bahay sa baba. Pag paahon pag lumilipad na siya or paakyat na siya. So, ganda lang tignan. Para siyang motherboard. Motherboard sa computer. So, yan. Rojas Boulevard yata to eh. Hindi ako pang yan. So, kaya yan din yung pinaka-reason kung bakit sobrang gustong kong mag window seat. Yung view kasi sulit din. Okay, move forward ka na. So ayan na, wala nang view. Kaya puro clouds na yung susunod dito. Nag-fast forward ako. Batangas yata to area. Ganda lang ng formation ng mga clouds, diba? So, forward ko na siya. Ewan ko bakit shy type ako dito. Lumigilid yung phone. Ayan. Nagre-reflect kasi yung camera dun sa window. Ayan. Okay. Gusto ulit ma-experience yung nakita ko yung mismong Boracay sa ibabaw. Kaya lang, isa sa mga challenge during this flight is that cloudy siya. Ayan, obviously, cloudy nung panahon na to. Kaya hindi ko siya na-capture dito.
Alam ko Mindoro area to. Ah, halos 30 minutes lang yung flight. Ang bilis lang. Mas mahaba pa yung inantay namin sa airport. Ganda pa rin dito. Alam mo Mindoro yung area na to eh. Yan. Picture. Ayan, nasa Boracay na kami. Kaya lang maulap. Halos di mo makita yung island ko. Tatakpan siya. Yun yung Boracay. Tapos, palapag na kami dito. Yan. Pero, kita mo pa rin na maganda yung lugar, diba? So, yun naman kaninang daanan dito na nakita. Is, yun yung daanan papunta doon sa Jetty Port. Tapos, magaan lang yung lapag nung eroplano. Hindi siya yung alog-alog. So, medyo mukhang maaraw naman, pero kita nyo naman nung nasa taas tayo, parang natatakpan siya ng ulap or hamog siguro. Kaya ganun kalabo yung visuals natin. Pero dito, ang ganda nung panahon. So, dito na tayo. Yan, nakasakay na kami nito ng shuttle ng Henan. Pero nagantay kami ng mga 15 or 30 minutes yata bago umalis kasi may isa pang couple na sasabay sa amin papunta ng Henan. Then, so yan, sa Sinel. Ayan. Medyo malabo yung kuha ko dito. So, ayun yung Henan Center. Tapos, ito yung area kung saan ka mag-aantay ng jetty papunta doon sa Boracay Island. So, yun yung kasama namin, yung dalawa doon. Foreigner sila. Hindi ko maalala. Alam ko kinausap ko sila parehas pagdating nila. Tapos nakalimutan ko na yung napag-usapan namin. So eto si Nell, yung naka-pink na naka-pajama. Ay, pants. Sorry. Ayan. So may sarili kang path papunta doon sa jetty. Kaya mas komportable talaga. At saka pwede nating sabihin sulit na rin yung extra or on extra fee na babayaran mo kapag private jetty ka. Pero ang isa lang siguro na mapapansin nyo din, sobrang lapit lang ng jetty port from Aklan going to Boracay. 15 or 10 minutes ride lang yata siya. So mabilis lang. Ang magiging challenge lang dun is yung pag-aantay. So yan, nasa jet namin or dun sa bangka namin. Tinake ko yung picture na to. Ito yung paalis. Ito. Yan, paalis na. So dun yung area kung saan kami sumakay. Tapos, ito pala. Coast. So may sarili silang bangka din. Ayan. The coast nung last year, dyan ako. Sila yung sumundo sa akin. So, kahit yun, Aklan maganda siya tignan eh. Diba? Okay. Ayan. Ito naman yung sa harap. Nalala ko nung sa coast, pumunta ako sa harap para mag-take ng video. Pero dito medyo mabilis yung sasakyan. Hindi kaya. Tapos ito, room tour. Alam mo may part to eh, hindi ko sure. So sa left mo, pagpasok mo, si Nell yung pinakuha ko dito kasi hindi raw ako marunong. Charot. Ayan. Alam ko inulit na to eh. Ulit. Yan, room tour. Siya ulit yan. So, sa left,
Andyan na yung shower area. Tapos toilet. Or yeah. Tapos sink. Tapos may mga toiletries din doon. Tapos hindi namin nagamit yun. Bathtub. Tapos yung dalawang bed. Ayan, single bed at sa queen bed nga siya. Sa queen bed ako natulog. Pero may times na si Nell yung natutulog doon mga hapon. Siya yung gumagamit na. Kasi nasa lakotsa lang ako. Tapos, eto yung balcony. So, eto, nahirapan siyang buksan. So, edi pakita ko na lang dito kung ano yung tsura ng balcony pagkabukas. Yan. So, may working area or may table at sa chairs din doon sa loob. Ayun ako. Tapos, ayun, may sampayan din para sa mga pasang takip. And ito yung view from kung saan man dun sa balcony. So yun. Yung ending nito, tingnan mo. Nahirapan siyang buksan kasi sinara. So, ayun. Tapos, ito yung room number namin, 411. Tapos, yung may password naman yung wifi. Alam ko, daily sila nagpapalit. Or, depende sa guest, dun sila nagpapalit. Tapos, pagbaba namin, mga alas 4 na to eh. So, tumambay muna kami doon sa baba. Kasi, pahinga lang habang wala kaming naantay. Gusto lang namin magpahinga at saka makita yung beach. Medyo mahaba din yung biyahe. So yan, yung mga selfie moment na sinel. Tapos, selfie moment ko rin. Ang galing niya kumuha ng picture, di ba? Tapos, eto. So, one of the things na gusto ko kung bakit pumupunta ako sa mga beach is naglalakad ng paa. Sa Boracay, pwede kang tumakbo ng paa. So, very comfortable siya at saka bihira siguro yung instance na makaapak ka ng something na hindi ka aya-aya dito. So, yan. Basta mag-ingat lang. So, proud siya dun sa tsinelas niya. Bumili siya ng tsinelas dyan eh. So, yan. Naglakad na kami from Henan papunta sa Mama's Fish House kasi nagtanong ako kung saan niya gusto kumain. Wala siyang maisip kaya ako nag-recommend. Gusto ko yung mga luto sa Mama's Fish House. So, lalakarin namin from Henan to Mama's Fish House. So, ito yung mga dinaanan namin. Yan. Station 2, Station 1, tapos papuntang hindi ko alam kung keyhole yung tawag doon. So, ayan. Maraming nakatambay during this time na mga vinta or mga nag-aantay ng mga tourists. Kasi Thursday yata to nung dumating kami. So, wala pa masyadong turista. Pero ang ganda nyo tignan, no? Okay, dito. Tapos sunset pa. So, pero marami na ring tao. Hindi kagaya last year, sobrang konti ng tao. Ito, Station 1 na kami. Ito dito, sobrang konti talaga yung tao na nakatambay. Pero ang ganda dito. At saka tahimik. Saka linis din. Ayan. So, sumiselfie siya dahil may puno. Tapos sabi ko, kuhanan mo rin ako picture. Ayan. Ayan. Sa post ka lang, sige, picturean kita. Tapos may mga kakalat-kalat na aso. Ayun, cute to. Di ba? So, isa sa mga pet peeve ko, pets. So, ayan. Kinuhanan ko rin siya ng picture. Ito yung may grotto eh. Ayan. So, may nagtanong yata sa likod ko dyan. Tapos, kaya ako nagkakanan. Tapos, pagpasok mo dito, ito yung maganda dito eh. Ayan o. At saka ang ganda ng tubig dito. Ito yung mga pictures namin. Diyan. Or siya lang yata. Hindi na ako nagpicture.
Sobrang linaw ng tubig dito. Tapos sunset pa. Yan. Diba ang galing ko kumuha ng picture? Si ate rin nagpa-picture. Pero hindi nyo naman. So, tapos, eto. Pagpunta mo dun sa kanan, may mga ganito. So, picture din kami. Mataas to eh. Nagpa-picture na rin ako. Tapos, eto, nasa Mama's Fish House na yata kami nito. Ito yung view. So, yung sunset. Hindi pa. Doon yung Mama's Fish House eh. Okay. So, eto, may mga nagtayong bata nito. Picturean ko lang. Galing. Bato-bato yan na pinagpatong-patong. Ayan. So, ito. Nandito na kayo. So, nag-aantay lang ng food. Order nyo dyan is adobo. Order ko is yung paella nila. So, paborito ko kasi yung paella nila dito. Tikman nyo pag napadaan kayo sa Mama's Fish House. Sulit siya. Nasa 750 nung una akong binili yun. 2022. Nung 2023, nagtaas yata siya. Nasa 800 or something. Hindi ko maalala. So, pero sulit naman siya. Yun lang masasabi ko. Yan, nag-aantay kami. So, ang maganda dito is kainan is nasa labas. Mayroon din naman yung may bubong. Pero mas okay tumambay dito kapag ganyan naman yung panahon. Wala din naman nahuhulog sa puno eh. So, time-lapse. So, nag-time-lapse ako habang nag-aantay ng food. Yan yung bangka ko. Parang umaandar pero nandun lang yan. Nakakatali. Tapos, ito yung paella. Actually, good for 2 siya. Pero, naubos ko kasi siya. Nag-extra rice pa nga ako. Tapos, sa kanya yung adobong chicken yata yan. Tapos, ito yung sa hotel. Wyndham. Tapos, yung sa right side, yung restaurant ng Mama's Fish House. Sa tabi ng pool dito sa area na to. Ito yung sa Wyndham. Ayun, may table tennis, waiting area ng Wyndham. Tapos, naglakad na kami pa uwi. Tapos, nag-Jonas kami. Fruit shake. Okay dito. Masarap. Sulit dito. So, yung tingnan nyo, may mga sands pa sa kamay. So, proof na nasa Boracay ako. Tapos, ang bago dito, nung pumunta kami, is meron yung yung path na to. Siguro yung mga sakayan ng mga mag-tour or mga bangka. Sasakay ng bangka. So, tapat lang siya ng D-Mall. So, nung gabi, ayan, pumunta namin. Tapos, ito yung picture. Hindi masyadong malinaw pero maganda pa rin siya tignan. Ayan o. Diba? Galing lang. Ganda ng lighting niya. Hindi ko masyadong mabasa ito pero station to. Ito D-Mall to eh. So, ayan. Tapos, sunset. Ito yung sunset na kinuhanan namin. Habang naglalakad or habang nag-stay dun sa pangalan nito sa Mama's Fish House. Sorry, mali ako. Ito yung kinabukasan. Sunrise to. Doon sa kabila. Sa Bulabog Beach. So, ayan. So, naglakad-lakad kami. Maaga akong ginising si Nel para makita niya to. Kasi may nakita raw siya na picture nung mga friends niya na ganito. So, alam ko dito sa area na to yun. Kaya, niyaya ko siya pumunta dito. Ayan, sakto. Ayan, picture na siya. Ayan, yung sunrise. Tapos may mga tumatakbo. May tumatakbo. Isa lang. Sorry.
okay yung form niya. Tapos, ito si Ned. Tapos, may mga nag-picture din doon, no? Yung aso na yun, makulit. Ito, time-lapse lang nung sunrise. Pero hindi ko na tinapos. Tapos, nag-picture ulit. Ang galing yung pagkakagawa nito. Hindi sinasadya na tumba siya. Accidentally lang na-picturean niya. Tapos, nagpa-picture din ako. Nanggit ako eh. Pero, wala. Against the light talaga tayo eh. So, ayan. Sabi niya, hawakan mo yun, ano. Sige. Hinawakan ko naman. Tapos, after nun, naglakad-lakad kami konti. Papunta naman sa church. So, nakita namin to habang naglalakad. Picture na rin kami. Tapos, pagkatapos namin sa church, nalobat pa ako. Hindi. Hindi muna ako nag-video. Tapos, naglakad kami pabalik ng Henan Palm Beach. So, yun. Tapos, eto, walkthrough na rin. Ito yung sa entrance pagdating mo sa Henan Palm Beach. Tapos, may itong waiting area na to. Hindi dyan talaga nakipag-usap sa mga nasa reservation. Papasok ka pa sa kanan. Yun. So, ito, parang waiting area ng mga pauwi. Tapos dito, pagpasok mo dyan ka check ng reservation, magbabayad ng additional fees kung meron, at dyan ka rin mag-check out. So, after nyan, itadalhin ka na sa room. So, ito naman yung papunta sa pool na room, na daanan. So, ito yung first pool. Dito nakaharap yung room namin. Ito yung deluxe eh. So, yung mga deluxe rooms yata, lahat dito nakaharap. Tapos, after nyan, pagpunta mo doon sa pagtawid natin dito sa area na to, may isa pang pool ulit. Technically, dalawang pool. So, isa sa second floor, tapos isa dyan sa baba. So, tingnan natin. Ayan. So, ito yung medyo mas mababa yung mga rooms dito. Ito yata yung mga premium na rooms. Tapos yun yung pangalawang hotel. Tapos pupunta ako dun sa second floor. Ulitin natin. Ayan. So, nasa second floor na ako. Ayan. Binidyo ko lang. Sinama ko lang sa video yung pool. Tapos, lalakad. Pag nasa second floor na kayo, any dulo. Tapos, diretsuhin nyo lang hanggang sa dulo nito. Or dun sa kabila dulo nun. Tapos, may daanan yun papunta doon sa pool na nakasilip sa beach. So, medyo mabagal lang ako maglakad, no? Kaya lang. Yan, pagdating mo dito, kanan. Ayun. So, swimming pool. Kaya lang sarado. May event yata. Or masyado maaga. Oo, 7 AM or 8 AM yata to. 9 AM yata sila magbubukas. So yan, pagpasok mo dyan, yun na yung pool. Tignan natin. Alam ko, may video ako nung dito. So ito, bumalik na ako sa room namin for 11. Pagdating ko, ayan, tulog si Nel. So, picture ko na siya. Tapos, bibigay ko na lang sa kanya pagka uwi namin. Tapos, ito yung view namin sa balcony. So, tumambay na lang ako sa balcony. Kasi medyo mainit. Ito eh.
Ayan, ito yung view naman dun sa beach na may view ng yung pool na may view ng beach. So pag tingin mo doon, kita mo na yung mga dumadaan dyan. Kaya maganda rin na nasa second floor siya para at least hindi kita yung mga nagsiswimming dito. Siguro yung suggestion lang namin is linisin nila yung harang. Eto. Kasi parang hindi na siya nalilinis. Okay, so etong picture na to is sa Movenpick. So nag-day tour kami. 2 PM yata yung start. Kaya pagkagising ni Nel, pumunta na kami dito. Ayan. So nag-selfie na siya agad. So marami kasing area dito na maganda magpa-pick. So kumuha siya ng drinks. Ayan. Sulit dito. Magkano nga ba? 2,000 yata per head. So meron ng kasamang drinks pagdating. Tapos free to use yung pool at sa iba pang amenities nila. Pwede mong gamitin yung beach at sa meron silang chocolate hour at saka may pagkain din. Yun na yung ginawa naming dinner, pero dapat ginawa namin isang lunch tapos isang dinner. Kasi ang dami pala yung servings. Yung isang order niya good for 2 na yun eh, tapos yung isang order ko good for 2 din yun eh. Kaya hindi rin namin naubos pagkatapos. So yan, sobrang init nung pumunta kami. Mga 12 or 1 PM yata to. Ayan. So, ganun pa rin. Ang ganda pa rin ng Movenpick hanggang ngayon. Alagang-alaga pa rin yung sand at saka yung linis ng dagat. So yan, pinicturean ko siya kasi sabi ko maganda magpa-picture doon. Ayan. Hindi na ako nag-picture kasi may mga pictures na ako dito eh. Last year. So yun yung Shangri-La. Ito naman, nakalimutan ko yung pangalan nito. Basta yung katabi nila, 3 lang naman sila dyan. So yan, April 16, o kinabukasan nga. Hiniram niya yung phone ko yan, nag-selfie siya. Kung gusto niyang jowain yan, PM nyo lang. Shangri-La ulit. Ito yung jetty port ng Shangri-La. Ayan o. Galing no? Tapos, sobrang private lang niya. Nakakatuwa. Hindi mo na kailangan mag-shuttle pagdating mo ng jetty port dito sa mismong island. Diretso ka na agad sa hotel. Yan. Ito yung chocolate hour nila. Di lang siya chocolate eh. Marami silang servings na sweets. And pati fruits. Kaya sobrang sulit din ng chocolate hour nila. Kaya okay din to na pampamilya. Lahat yata ng Movenpick may chocolate hour. Kasi nung pumunta ako ng Phuket. At saka ang alam ko sa iba rin nilang mga Movenpick resort, meron silang scheduled chocolate hour which is 3 to 4 or 3:30 to 4:30. So yan. Anyway, pagkatapos nun, bumalik na kami dito. Dun ang plano namin is maligo naman sa pool at sa mag-beach. Ayan. So yan, karamihan dito is selfie niya. Diba? Ang galing nung kuha ko. Hindi, maganda yung camera dito. Tapos ang maaninag yung ilaw. Tapos sabi ko, picturean mo din ako. Ayan, pinicturean niya ako. Saya-saya ako, no?
Ay, no. So, may mga against the light, may mga hindi ko pero ang galing ng kuha ng Samsung dito. Parang kita mo pa rin, no? 'Di ba? Ang galing lang. Ang linis ng capture. Yan. Nagagawa ng 200 megapixels. Pero hindi mo makita yung naging tubig na rin yata yung katawan ko. Okay, so yun. Tapos yan. Tapos sabi niya talon, tumalon naman ako. Tapos siya na lang ulit, selfie niya. Buti pa siya, no? Sana all photogenic. Tapos ang galing lang nito. Ay, naglulod pa ba yung picture or... Ay, hindi. Para siyang... Malabo lang talaga yung likod. Pero malinaw siya, oh. Galing. Okay. So yun, may suit-suit kaming band. Saka may roof na doon kami nagstay. Ay, kami, naka-dater kami. Ayun, eto. Ayan, oh. Medyo mas malinaw na siya. Yan. Pero mas malinaw siya kapag nakatayo. Ayun nga, nakatayo nga. Yan. Tapos, one of the things na gustong-gusto ko kapag nagbe-beach is yung sunset. So, yun lagi naabangan ko. So, share ko rin yung moving forward na tayo. Ang daming picture nila dito. Parang picture niya lagi. Ayan, sunset. So, 5 o'clock pa lang nakapwesto na ako. Kasi marami ding tumatambay para mag-capture ng sunset dito sa Mountain Peak. One of the best kasi yung paglubog ng araw dito. 5:30 yata. And kita mo yung pagtaba ng araw. Sobrang ganda lang no lighting. Kita mo rin yung habi. Tapos pagkahabi ng mga at saka yung mga dahon-dahon. Diba? Galing. Ayan, no? So, Samsung S23 Ultra lahat yung ginamit ko dito. Wala akong ibang ginamit na phone ngayon. Nag-selfie na rin ako. Try lang. So, hindi ako nag-swimming. Si Nel nandyan. Lumalangoy kung saan man. Tapos tumambay lang ako kasi gusto ko lang talaga i-capture yung sunset. So, ayan. Ito yung pool. Sobrang laki ng pool nila. Kasi ito na yung beach. Ayan, time-lapse ulit ako. Mga 30 seconds lang naman to. So, panoorin ko. Maganda dito is merong humarang. So, may mga bagong dating from Korea. Sila ate. Tapos, nagkwentuhan yata sila dyan sa harap. Tapos, nag-picture din sila. Hindi ko alam kung dito sa video na to or dun sa susunod pa. Pero, tingnan mo. May mga nag-selfie. Nandun na nga sila. So, yan yung sunset ng Mountain Peak.
Yung pwesto kasi ng Shangri-La Movenpick sa katabi pa nilang um, resort is nakaharap kung saan lumulubog talaga yung araw. Kaya one of the best spot kung gusto nyo, isa sa mga gusto nyo nakikita is sunset. Tapos may kamay. Si tita si tita. Yan yung isa sa mga Korean tita. So, ayun, hinarangan na ako. Sayang yung moment ni kuya, kung sino man siya. Tapos eto, ayun, kumukuha rin siya ng pictures. So yun, sarap lang panoorin yung paglubog ng araw. Sabi mo talaga na there's always a good ending. Nox, may masabi lang. So, move on na tayo konti. Ayan. So, ayan yung paglubog. Ayan. Wala nang. Tapos na yung sunset. Pero sarap ng agos ng tubig. Ayan. Nandun pa rin si Kuya nakaupo. Picture pa rin. Medyo maliwanag pa rin siya kahit sunset na. Tingnan niya sila tita. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung tinuturo. Pero di ba? Tip-tip nila. Ayan. Siguro yung skyline. So, nakiselfie na rin ako. Para at least ito yung ticket namin for the day pass. Proof na kung gusto nyo mag day pass sa Movenpick, tawag nyo muna kayo. Tapos check nyo kung available. Kasi depende yan sa number of guests na meron sila for that day. Kung hindi ganun kadami, they will allow. Hindi ko alam kung non-guest na mag day pass dito. Pero kapag puno sila, hindi sila nag-accommodate ng day pass. So, yan. So, ito yung mga in-order namin. Itong bread, first, parang habang nanaantay yung food na niluluto. Tapos nagkalamares ako, tapos siya sandwich. Tapos meron pa kaming pasta. Tapos meron pa kaming pizza. Dalawang pizza yan. Kaya sobrang dapat ang ginawa namin is siya muna yung nag-order or ako muna yung nag-order. After nun, siya naman yung nag-order para at least share na lang kami. So yun yung gagawin namin next time kung sakali. Or kung sino man yung kasama ko, yun yung gagawin namin next time. Kasi mukhang busy na nila ngayon. Hindi ko na siya mayayang lumabas. May pinagkakaabalahan na si Kuya. Yan, so selfie siya bago ulit. Tapos, after nun, umuwi na kami. Pahinga. Tapos biglang nakatulog kami parehas. Sobrang pagod. Kinabukasan, nag-jogging kami. Technically, ako lang. Tapos niyaya ko siya. Kasi isa sa mga gusto niya ring ma-experience is yung Station X ba yun? Or Station 3, yun sa bandang dulo. So niyaya ko na siya. So umaga pa lang, mga 6 AM or mga 5:30 AM, nag-start na kami maglakad. So yan. Ayan, so picture habang naglalakad. Ito na yung sa may dulo ng Station 3, papuntang doon. Ayan. Si Nel. Tulala pa siya. Pagod pa yata. Or bagong gising kasi. Pero, ayan. Maganda pa rin yung Boracay kahit umaga. Tapos, ito yung sa mga spot na nagustuhan ko. Sabi ko, mag-selfie ako dito. Or selfie ka dito. Ayan. Nag-selfie nga siya.
Tapos sabi ko, picturean mo rin ako. Ayan, habang naglalakad, pinipicturean niya na ako. Ayan. Naglalakad pa lang eh. Iwan lang ako pinaupo. Ayan, so may mga nagja-jogging. So ang maganda dito is sobrang linaw nung picture. So kita mo talaga yung vibrant color ng mga boat. Kasi kuya nagja-jogging. Galing lang. So sarap mag-jogging dito ng paa. Ayan siya. Ayan. Nandun siya kanina naharangan. Ayan. So, ginawa ko yung wallpaper. Eto, pinicturean ko na. Last day na ba namin to? Hindi. April. Oo. Kasi kinabukasan, Mark. Papalit na kami ng kape. So, yun yung 18, di ba? So, technically, last day namin dito. So, tumambay na rin kami dito sa taas. Kasi hindi pa kami nakatambay. May event din yung gabi prior nung neto. So, sinulit na namin. Sabi ko, picturean niya ako. So, dito pa lang, pagbaba ko pa lang. And, nag-selfie fit na siya. Tapos, ayun ako. Tapos, picturean mo ako. Ang galing talaga, no? So, hindi ko alam na pinipicturean niya na pala ako. And, bawal to. Kaya wag niyong gagayahin. Actually, kapag nagkamali ako dito, hulog ako dun sa beach. Diretso. Pero second floor, mababaw lang naman. Pero syempre, yung damage na pwede kong makos, hindi kaya-aya. Yung taba-taba ko, yung laki ng damage niyan kung sakaling nahulog. So, wag niyo akong gagayahin dito. Diyan lang, ganyan lang. Tapos, nag-selfie na lang siya. Tapos, dun ito yung sa second floor. Tapos, ito nasa baba na ako. So, bumawi ako. Picturean ko siya, sabi ko. Tapos, nag-post na siya. Ayan. Dun sa other side, ayan, mas maganda yung light. Kasi nag-reflect yung light. Yung tignan niya. So, okay siya. Doon kasi may nakaharang eh. So, nagiging against the light siya. Ayan dito. Medyo makulimlim siya. Ayan, nagpa-selfie din na ako. So, pumupunta pa lang pa sa pwesto, pinipicturean niya na ako. Ay, ang saya-saya ng picture ko. Okay, sige. So, and puro selfie So, move natin. Ayan. Dami ko palang selfie din dito. Pagkatapos nito, gusto niya kasi makita yung grotto. So, naglakad kami papunta doon. Or naganap yata kami ng kainan dito, papuntang dito. Tapos di ko alam. Tapos after nito after namin kumain, eto na. So, trinay lang namin. Though maraming reviews or may mga videos na rin na nag-parachute, paragliding ba to? na napigtas yung tali. Yung mga incident na yun is rare naman. Yeah. Okay pa rin siyang i-experience. Person. So yan, so malayo na pero naka-video pa rin si kuya.
Ayan, layo na namin. No? Pero ang ganda nito, oh. Diba? Yung blue tapos yung island. Hindi ko alam kung ano yung video ni Kuya, pero mukhang may drama effect siya papunta doon sa view namin. Tapos, ayan. Tapos may mga, ano, si Kuya dito. Activity. Yan. So, ito yung packet. So, may mga pictures siyang kinuha. Packet. Parang ako lang yung masaya, no? Yung eyeglass ko is naka-transition. Wala po kasi mata natin. So, kailangan ko magsuot ng salamin. Saka may tali naman siya. Nilagyan ko ng support para kahit mahulog, hindi siya dire-diretso dun sa dagat. Medyo mahal kasi yung salamin. So, ito yung mga effect ni Kuya. Ayan. May hand gestures siya. Kaya malabing kamay niya. Malinaw is ito. Diba? Pero cute lang din yung effort na ginawa ni Kuya. Kahit lalo na to. Ayun. So, pababa na kami. Yung vibrant ng kulay. Nakakatuwa lang. Kung nagtataka kayo bakit walang sound, kasi nakamute. Maingay siya eh. So, hindi ko alam kung naririnig yung sound. Parang hindi. Kasi nasa system na anyway. Ayan, so paano kami? Parang bitin. 15 minutes yata kami sa Ayan, pero syempre okay yung experience. Masaya yung experience. Ito. Hindi ko alam paano ginawa ni Kuya to. Bumababa kami, pinipidyo na tapos pinipicture namin. Parang saya-saya ko. First time ko kasi ito. Eto, hindi ko na video na picture ako. Pero ang galing nila dito. Tapos, eto, nakapresto na siya. Ang ganda ng background kasi pabalik na kami. So, kita mo yung Aklan, tapos yung Boracay. So, ito yung Aklan, tapos ito yung Boracay. Ganda. Diba? So, vibrant lang ng kulay. Kita mo konti yung mga yung islands na yung dalawang island. Tapos ako naman picture mo ako kasi ayun na, pumapesto pala ako, may picture na agad yun. ay parang napilitan siya magpa-picture kasi kasabi ni Kuya, picture ko kayong dalawa. So eto na, yung pagbalik kami. Ang ganda ng tubig, sobrang blue. So, na-curious ako kapag yung North Coast NCL, di ba isa sa mga port nila is Boracay. Paano kaya yung setup nila dito? So sila nakapwesto at iba na galing yun ng tubig. Tapos kita mo rin yung mga binta tapos ito yung white sand. Galing yung 200 megapixel. Paano pa kapag totoong camera yan? No? Green. Maraming lumot during nung nagpunta kami.
season kasi pag sobrang init talaga ganun yung situation. Ayan, selfie. Ganda ng background dito. Pero hindi siya malinaw, parang naka-portrait yung picture sa kanya naka-focus. Ayan. Tapos ayan, tumalon siya. Pagkaalis ng bangka kasi nilamig daw ng tubig. Sana all marunong maglangoy-langoy. Ayan, di ako marunong lumangoy kaya dun na lang ako naglakad lang ako. Tumalon yata ako dun na. hanggang tuhod lang. Ayoko rin mabasa. Tapos naglakad kami papalit ng D-Mall. Tapos bumili kami ice cream dito eh. Sa Mango, nakalimutan ko. Basta yun sa Mango. Tapos pumunta kami ng grotto. After. Okay. Pahinga lang saglit dito. Kasi mainit. Pero mainit pa rin. Diyan na lang. Pero sobrang init dyan. So ito yung grotto. Yan. Sabi ko, picture pa siya. Kaya ayaw kong pumunta doon. Sabi ko, jump shot. Tumalo naman siya. Tapos pag uwi, so last night na namin dito, naisipan namin mag-buffet. 3-9, chinek namin yun sa ibang henan. Pero yung sa Henan Pound pa rin yung may mas maraming options and mas mura compared doon sa Henan Crystal Sands, yung Henan, nakalimutan ko yung ibang Henan dyan. Pero tatlo yung dinaanan pa namin ibang Henan. Tapos chinek namin, pinaitot nga kami, pinayagan kami na tignan yung mga mga options ng mga food. So yun yung masaya naman. Tapos sabi ko, or sinabi na lang namin, balik kami ate kung anong decision. Tapos nag-set rin sila ng reminder na hanggang ganitong oras lang, 8 o'clock lang yata yun. So, tapos in the end, pagbalik namin ng Henan Palm, dito na lang, kasi mas okay yung mga options. Ayan, nag-dinner kami dyan. 800 lang yata yung araw na yun. So may sale pa. Or may discount kasi doon din kami nag-stay. Ayan, so last day na namin. Tayo picturean mo ako. Pinicturean niya nga ako. As we have breakfast. Mga random pictures lang. Tapos, ito yung first video na ginawa ko for the area kung saan ginaganap yung breakfast nila. So, ina-avoid ko talaga na magkaroon ng contact yung video sa mga tao, yung eye contact. Baka maging uncomfortable sila. So, ayan, binigisa ko rin. So maraming options. So kung dinner din yan, ikutan mo rin siya. Kaya sulit na rin kung sakali yung 800. So, ang daming seats no. And tapos, ito pa. Pwede. So yun, tapos bumalik na kami, tapos nag-get pack up na charge at iba pa bago umalis. Tapos yun, lumbas ako ng mismong anong tawag dito, ng bangka kasi
May aircon naman kaya lang may mga umuubo sa loob that time. Hindi ako komportable. Kaya nag-picture na lang ako sa labas. Tapos, nag-antay yata kami ng around 1 hour kasi delay yung flight namin. So, yun, pabalik na kami ng Manila. Babay na ulit Boracay. Siguro Boracay yung isa sa mga lugar na gusto kong balik-balikan. Kahit once a year lang. And so Aklan. Ganda nyo, no? Nung punta kami dito, dun yata siya dumaan. Yung sa Pacific dito. Pagkanda. Kasi nakita namin ito. Yung area na ito. This time dito, dumiretso lang siya. No? Ganda ng mga bundok ko. Ay, sarap din tong magstay. Hindi ko sure kung may mga area lang dito na pwedeng pag-stayan. Magkagaya ng Henan or anong hotel. Pero maganda rin dito. AirAsia din ulit yung pagbalik namin. Yan, picture na lang ulit. So may mga islands kami nadaanan. Sobrang bilis lang talaga din ng biyahe. It's 30 minutes lang. Yung pag-aantay lang talaga ng aeroplano hanggang sa paglapag. Tapos pauwi yung isa sa mga hassle. Oras talaga yung naantay mo doon. May nakita kami dyan, Carabao Island eh. Ayan. Titignan na pinicturean ko to. Yan. Galing, no? Galing nung pagkakakuha ng camera. Kita mo may mga bahay dito, no? Ngayon sa video. Tapos ito sa camera. Kita kayo natin na may umaakit ng bundok. Siyempre hindi. Okay. Tapos ang daming magandang island dito sa Pinas. Pwede na lang mag-stay doon. May mga beach din siya. Diba? Kaya lang parang delikado rin. At the same time, kasi hindi mo lang kung emergency isa ka pwede tumakbo dito. May mga doktor pa dyan, may mga kaya ba suportahan yung mga challenges na meron ka sa gaano katagal or paano yung biyahe from that place to another place. Baka mamaya sagwan-sagwan lang, challenge yun, sobrang challenging yun. Nakakatuwa. Yan, so may mga cloud formation pero sakto lang. Summer na summer nung April. Ramdam ang summer. Ang dami naman bundok dito. Mayroon saan ito. Nasa Luzon na yata kami. Mga oras na to. Luzon na nga ito. Ayan na mga subdivisions na eh. Kita mo na. So either Cavite yan or Laguna area. Kita mo yung mga bahay, no? Subdivision yan. Ito, halatang subdivision to. Nakakatuwa lang kasi ginagawa ng paraan din ng mga may-ari ng mga real estate na to na magkaroon ng bahay talaga yung lahat. Yun nga lang, sobrang challenging lang din yung pagbabayad kasi kailangan mo i-assess din kung sustainable ba yung babayaran mo monthly. Paano pag nawalan ka ng trabaho or nagkaroon ng challenges sa pagbabayad, paano mo isa-settle yung remaining
balance, tapos paano paano mo itutuloy, di ba? So, kailangan mo i-assess pag bibili ka ng property kung pag kinuha mo ba yun, yung monthly amortization mo at saka iba pang fees, insurance at sa fire insurance at saka yung sa MRI mo, kaya mong isettle every month regardless kung ano yung maging situation. So, kailangan mo yung isipin yung lagi. Mahirap yung kasi yung loan na natin yan mo kaya ng monthly natin, pero in the future baka kayanin. So, yung kaya kailangan mo talaga i-assess lagi yung mga decision mo kung tama ba or kung ano yung magiging possible challenges na mangyayari. Yung daming bahay, tapos yun yung maraming skyscraper na doon ako. And nakalapag na kami, so welcome back sa Manila. So yun lang yung biyahe namin sa Boracay. Sana na-enjoy nyo. Overall, sunset at sa experience, the best talaga, Boracay. So, next time, siguro sabi nila, i-rate ko naman na kung pag siya rin kasi nagsabi sa akin na gumawa daw ako ng vlog. Pero yung intention ko for creating content is para at least may reference lang ako in the future for my own record. Pero maganda rin siyang i-share kasi napapansin ko rin na kung minsan may mga hinahanap akong details sa isang vlog kagaya nung magkano yung deposit. Ako nga hindi ko na-disclose, di ba? Or paano ko pinuntahan to, ano yung mga ginawa ko, ano yung app, ano yung mga app na pwedeng pagkatiwalaan at iba pa, di ba? So yun, sana nakatulong kung hindi nyo man napanood. Kung sakaling napanood nyo to, kung sakali din, sana na-enjoy nyo. Take care. Bye-bye.